Maya Aldo Minalenyo. In today's episode, asubaybayan tamo nung nanuya kabaldugan at pakananuya kaulaga ing pamilya king pamaglalang na ning metong nga tao. We will dig deeper and ask our guests how their families led them to where they are today. Once again, I am Trisha Gutierrez and welcome to our heartwarming MoMA episode called Family. Maya Aldo Minalenyo. It is an honor to introduce our second batch of guests for the episode called Family. Parehas na pong creatives. One is in the field of architecture and the other is in the field of visual arts. So let us all welcome our first guest for today is a MoMA recipient for Culture and Arts in the year 2009. Let us all welcome artist Noel Katakutan. Hello naman dyan! And our second guest for today is a MoMA recipient for architecture in the year 2008. Let us all welcome architect Normandy Canlas. Alright. Ayun. Welcome po sa ating MoMA serye. Thank you for inviting us. Thank you for giving us your time. Malaking bagay po ito. So ngayon gagawin po natin, magkukwentuhan lang tayo regarding your career, regarding your life here in Minalin, childhood, mga ganyan. Gusto natin masaya lang. Chill lang po tayo. Yan. So for our first question, kasi parehas po kayong creatives. Yes. We wanna know, bakit po ito yung career na napili? I can rightly say, hindi ko siya pinili. Because I would say that I was born an architect. Kasi way back, 4 years old, 5 years old, hilig ko na yan eh. Makikita mo, during that time, pinanganak ako sa Santo Rosario. May mga ginagawang bahay dyan. Ugali ko yung kukuha ka ng semento, kukuha ka ng buhangin, gagawa ka ng mga figure, gagawin mo kung ano yung ginagawa nung nakikita mo dun sa ginagawang project. So, I guess, sa akin, inborn ko yun. Hindi yung a matter of choice na pagdating ng proper age, high school, or after graduating high school, pipili ka kung anong career na tatahakin mo. In my case, hindi pa ako nag-aaral. Gusto ko na talaga. It's not a choice. It's a matter of being born as this one, an architect. Opo, that's very unique, especially nung time po na yon, yung structures natin, very simple pa, hindi pa sila kasing complex ng ngayon. Tama. Yun. Sir Noel, kayo po? Well, ako naman, ako masyadong may nako kayong math actually eh. Kanya sabi ko, siguro, the best course akwanan ko, alang math. Pero magkamali ko, timpalang math. Kasi yung exam ko, ikit kayo ng kem bulletin board, may pasar ko. Pero ating makakabit ka rin to take math 0, ang sabihin, ating pamuring math. Pero hindi na yun kasing, siguro yun, kasing sakit ng king architecture, makanya na sabi ko, malyari na ako, kaya niya ako. Saka talagang hilig ko yung guy from the very start, king elementary, rin ka na akong gagawa na Christmas cards, panilang isasabit, makanya. Hilig ko naman talaga yung drawing from the very start. Kaya siguro yan ang sabi ko, yan ako magkasakit kaya niya kasi pati na akong peg-umpisan, yung anak ko pa, mamahilig na ako kaya siguro asundo ko na yung makanya na. Wapin po, very unique. Only a very few people choose art as their career. Yan. Yeah. So, oo. So, ako may gingilig ko naman mag-drawing. Siyempre, kailangan mong iyasa ka mag-drawing. Pag-architect ka, just like yung experience ng Kong Noel, during that time, elementary, mag-drawing ka ng blackboard, drawing kang bahay kubo kitang sulok, pag Pasko, ating star-star ka rin. Makanya, puta ka, the same thing, puta mag-drawing ka, ulimbiyasa ka mag-drawing, panilang isasabit ka rin. Bulletin board, drawing mo na. But then later on, ako realize, architect is not solely arts. Ali ko pala artist. So that is why, ako na akong kadagul, akatasalawi ka rin artist, kalupa ng Kong Noel. Kasi ko rin na-achievitang kayo eh. Although I tried in my own career na apalabong kumbaga kayong Kapampangan itang artist, being an artist, itang artistic side na ning architecture, kung masyadong migdwell kanita. Ikaw Noel naman, it's different. Kaya naman, talagang big pursue kitang
artist. Kasi pareho din eh. Mm. Artist is almost always expression, Expression. interpretation of something, di ba? In architecture is creation. You try to invent something for the habitation of people, for habitation, di ba? For the comfort of the people that you are going to work with. Parang ganun. Mag-create ka. In artist, mag-express siya. Mag-interpret siya. Di ba? Ayun, napag-usapan po namin kanina ni Sir Noel nga na I wanted to ask him, what does it take to be an artist with art that sells? And at the same time, sa architecture naman po, sobrang daming architects. But what does it take to be an architect na napalabong niya yung kanyang business? So, we wanna know. Sino po? Well, okay. In architecture, practice of architecture, dakala parameters. Po nang mag-deal ka kayong client, dakala considerations ba may agaway tang design dan dinala niya idade mo ang poy mami mo kanako. Linggewa kayong bale yun So, kitang stage sheet you are considering many things. Muna, siyempre, number one, sigurado kayo yung budget. Budget na yung pagawada. And then secondly, itang requirements daw. Kitang karelang, kahit kasi paki-consider itang karelang convenience, kitang gawan mo para karelo. Or nung business sheet, paki-consider itang return of investments. So, oran din parameters na ng good architecture. Coupled with, siyempre, etam lalako kanitang culture as a Filipino. Kaya itang kikatamong climate in the country. Mapali, mauran. So, you have to consider everything. So, when everything, all of this in one package, sabi ko nga, the totality is the sum of everything. Po, tang kinonsider mo nga yan, ako mo na itang sum. Because of the totality of those things na binggitan mo, that is the best architecture for that particular person. Lagi yung customize yan. No two solutions or two projects are acceptable by one client. Siguradong pag pepagwa kang bale ka na ako, kalupay tang bale ng mami mo. Pagka ining metong, at yung pepagawa ka na ako, different siya. So, very customized in gagawin. And you have to think and consider all of those things na binanggit ko. So it really takes a lot of planning, customization. Kabod personal drawing. talaga. Kabod drawing. It's highly technical talaga. Alright, thank you po. Kayo po, Sir Noel. Kasi mahirap maging artist sa Philippines, lalo na. Totoo ita, lalong-lalo na kete Pilipinas, wala mo na at paking infancy stage yung kay katamong kaya yung acceptance na kayong art. I mean, tema lawain kay taminalin, karakala makwalta, pero ako, dahil na lang paggawa ka na ako, Kenny, pero yung kailangan tam talaga, education, we have to educate people na yung painting, it's not just a painting na iyahang mo. Kaya na Potang pakaintindihan mo yung kaya, it's, alam mo, it's between you. Yung soul mo yung magkaya. You see this painting, agyan pang lifetime may nga kakit, masaya ka pa siya kakit mo. Not because seli making SM, uling gawa yung artist. Yung kebit na ng artist kan, a lot of his in practice, emotion, feelings. Itang ups and downs na. Yeah. Abengan kitang painting ito, anya, nung pagkakaisipan may, mo kabuda picture frame or something yan. Bala mo, in life na ng artist, at part of his life, kebit na yung painting ngayon. Yan nakasakit kabud gawang gamat. Kabud gawang gamat. Saka, mo sabihin, gawa mo na niya, sabi mo na kasanting, misaline, no? It's not like that. Din tao, ela naman pare-pareho burin, ela appreciation. Makanyan mo naman. At mo naman chance may nga mo king architecture tang i-customize mo. Hindi naman ating magpa-commission. Sabihan ng gawa mo kaming family portrait na with somebody holding a ball. Makanyan, i-customize mo naman. Pwera naman kitang personal mong as an artist, personal mong composition na you do this thing out of your imagination, makanyan, or a landscape na kakit mo. Dito, ing artist siyang mag-dictate kanito Pero at kakaya ng architecture at mo naman itang customization. Sinasabi mo, mag-request la. O, daltal many, gawam itatangat niyan darla na gin, ima, at niyan darla na igu, makanya niya naman to. Kanya masakit Saka yung sabing
everything you do is saleable. Masakit. Mapin. Pero sabi ko naman ako, based on my experience, every piece of art na gawa mo, atin lang katapat buyer o ating mikiburi ka rin. Which, ako, experience ko itang ikabit may ka na, matsura niya, kiburi. Eventually, ating makaburi. Eventually, kasi, din tao, walang pare-pareho buri. Makanya niya. Nya, eventually, detang pakas sa lesson mong paintings can one day ating at sali. Alright. Ngayon po, dahil parehas po kayong creatives, no? We wanna know, can you give us 3 words to describe your style, your creative style? Kayo po as a visual artist, kayo po as an architect. Meron po ba kayong description kung anong style nyo? So when you say style of architecture, kasi basically there are so many styles of architecture. Balota naman, in Pilipinas was influenced by so many countries. Di ba? Liban na katarang Espanyol, liban na katarang Amerikano, liban na katarang Hapon, ngayon niluluban na katamurang Inchik. Di ba? So there are so many influences. Sabi ko nga, when you say style, para ka na ako, yung style is what the person wants. Or what is fitted to the person, to my client. No? In kanako is very broad. In creation, kayong architecture is very broad. Itang buri ng Pedro. Mga sabing buri ng Juan. Yes. Nang kaya naman, magdalayan drawing in kliyente, burik makanini na, naman pwede kita lote na. So, mag-create ka kanyan, mag-present kang alternatives, kitang buri na, in such a way na there's a win-win situation. Problem solving niya talaga. So, buri na, itang gewa mo, at the same time, solve na itang pangangailangan na. So, that is for me the style. Para ka na ako, yapin yung style na ng architecture ito. Although, by the book, sabi ko napin, ating Spanish style, Mediterranean style, Greek style, Roman style, American contemporary style, marakal na rin estilo nga rin. Siguro, andyan 30, 40 styles of architecture. Pero when you do it customized to a person, that is the style na maging resulta para kitang specific kataong ito o specific group of persons, specific community nung complexity ang gawa mo. Yeah. So parang ano po talaga siya? Client-specific, client-centered. Yeah, of course. Kayo po, sir? Well, king style kasi in Philippine art na kasakit kaya i-define yung Philippine arts na. Kasi anak ka pa mo yung Pilipinas tungkol kayong art. May ngalto na rin ang Mona Lisa din. Kita pa mag-painting. Polarium. Dito ka na. Ating mapilan kay karing kabalenta mo, di Juan Luna, Feliz Resurrection Hidalgo. Dito, may puntala Europe. Anya, yung style European Influence. style. Yeah. Pero, European influence. say, Philippine style, Anya, very distinct lang rin kayo, di Japanese. Check mo yung painting ng Japanese painting ini. Ini Chinese painting ini. Pero Filipino, yung Filipino gawin painting, kalupan na yung Japanese painting. Kalupan na yung American painting, kalupan na. Sabi mo mong Philippine painting, ini pa may nakit ka, planting rice, fishing, makanyan. Pero, burik sabihin, talagang sabing, anay kasakit defining yung style na ng Pilipino. Ako naman, may kaya ko may ingka na akong idol, yung kaya katamong national artist na Kapampangan ni Manansala. Tiga makabibay Manansala niya. Itang kayang transparent QBC Maro. Ever since nung college ko, yung dudungdungan ko rin kayang libro, dudungdungan ko rin kayang obra. Talagang buri ko la, very colorful, saka ding subjects, no? Mostly, everything about Filipino life. Ding mga lakendulang, manasan, sisimba, procession, makanyan. Anya, ako, hanggang ining panahon ito, rin ka na akong mostly rin gagamit na gagawang subjects, Santo Niño, Isamban, makanya na rin kaya ko, uli na rin ka na akong itang influence ng kaya ka na ako Manansala. Pumunta na po tayo ngayon sa childhood natin, no? Siyempre ngayon, malawot na aranasan. We wanna go deeper into your roots. How did you start? How did you start
as an architect? How did you start as an artist? And paano nga po nyo na solusyonan yung challenge of having yung mga mamahal na brush, mamahal na gamit, lalo drafting tables, rulers, mga ganyan. Paano nyo po na solusyonan yung mga challenges na yun? Yeah, okay. Ako na mag-umpisa na yun. Yun na nga. Nasabi ko nga, on my part, I started very early with the things I want to do in my life. Na? Although at that time, ako naman balo na itang obrang ita, o obrang architect, or obrang engineer. Basta't buri ko mo, akakit ko, gagawan doon ang building, may kang papel maka-drawing ya. Puta ka ito kagawan, tutok yan dito ang drawing. Very amazing. Para ka na ako, as a 4-year-old o sa 5-year-old, amazing ita, Sabi ko, bakit drawing de pa pala? Naman kabud mo itang turunay kita, gamit. At yung palang drawing, kaya ba't tindarat ang tao ka rin na, actually, makanini yata yung barong na Iya pala yung architect kita, maka-short sleeve yan, mga kaya. Although, ba yung architect. So, sabihan ng tatang ko yung architect yan. So, makanyan pala. Makanyan pala. Makanan ako maging makanini. So, in-start kaya, yung ngikit ko drawing, magkaya kong drawing. Although, sabi ko na, I am not a good artist. Makanyan, mag-drawing ko mo ka rin blackboard, mag-drawing ka rin kaya, pong mga sabit la rin ding drawing ko king bulletin board ating kung kwento ken batang may limbagya uling din ka na akong drawing mga sabit lang mga sabit dati kung metong kaklaseng magaling yan naman mag-drawing elementary na balam siguro marireay ka na ako din ka na ako sabit bahala mo lunch break minuli kami yung kabalik ko dinawig itang drawing ko silo tanani king Crayola bahala mo yung sinabi na sipunan na o kasi sipunan ko dati. Yung sakit na loob. Yamin ba lang agit kay ngani actually. That is a very fun memory of my childhood. Yan miras na ako, lundag na ako mag-architecture or high school pa mo. So migkay kumbagya kay artistry same thing, mga sabi lang naman din drawing ko. And then finally, yung mag-graduate na akong high school, may gold medal ko. Most outstanding artist. Kanya nga school ko, sanction. So, so bala ako, artist ko. So, yan pala, mag-apply na akong Mapua. Buring Mapua During that time kasi, Mapua, well, even engineering and Mapua, even in this day, pag Mapua ka, you are somebody. Matalino ka, kumbaga. Well, and then, mag-apply ko talaga engineering. Bala ko, engineering ito. Unfortunately, mag-apply ko Mapua, close na yung engineering. Yung maka-open architecture. Oh. So, it is, para ka na ako bala mo, providential. Destiny. Destiny. Sabi ko, kini ko talaga. So, sabi ko, minuli ko pa. Sabi ko, tatang ko, makanyan. Wala yan, Ela pareho deta, nga, Kasi, in notion sa real ng tao, wala rin architect pong engineer, pareho lang, Ela pareho deta. O, sige, magbanta mo, masayang yung time ko. Okay. So, fast forward, at yun ako rin. Sabi mo, Pin, nakalagamit. Mga mal. Alam mo, during that time, muling wala pang computer, potang mag-drawing kami, manual talaga. Gumamit kang watercolors, gumamit kang slide rule. Nano. Potang kayo kanta, mag-drawing ka through brush. Nakalupang yun na yung architect sa tinang apps ngayon, or tools na paluming plano, paltonit ang itsura na. Palitan may itang material. Kaya pa rin dutong yun, batu yan. So, and so on and so forth. During my time, alayan. Ating metong importanteng bagay or gamit, anyong magaro ko. Yapin itang brush, airbrush, airbrush itang palampot ang mamintura lang kotse. Nung wari, ing architect naman, kaya malatiyo. Uling yan naman kotse yung pinturan mo, itamong drawing mo So, at that time, siguro itang mamalagayin 400 pesos. At that time, imagine 400 pesos in the 70s. Magkano ya? Paano may gawa ko? Bakit kayo mo bang mabiyasang magmakanyan? Mga santing lang rin drawing nyo. Uling ating kayong panyaling airbrush. Itang screen. Paano may screen? Karingawang tamo screen. Ang puntod brush patsekin niya na nito. So, biyasa kong manibento. Itang makanita. Ako mo kanta, may swerte kami. Dakal kami mga garal. Den kaputol ko, pilang kami mga garal kayong college. Sunod-sunod kami. Kaya kanta ako linog pa UST. Mal-UST kanitang time ito. Kasama niyo po si lolo ko. Lolo mo, kaya beke ka na. Di sang kay lolo mo. UST Kaya kanito, patse. Imbes na sali kang gamit,
Kasi rin kaklase mi, puro silang mga kwalta, pa-English na eh. Kami siya, probinsyano kami. Pangali mo ng pamangan Oo. doon, eh. Potang, anti mo, atingin lang canvas, ginawa lang at lang gawang painting. Kaya rin, may gradean eh. Kaya tanggi kami painting room, ating kaming locker, kaya lalo mo kanyan. Pero wala lang locks. Lakwandan lang, mga kwalta, lakwandan lang. Di kami didadi mo kanito. Kaya, atin ang bakanting canvas, kunan nyo, pondon nyo naman latex kanito. So, tingin canvas. At least na maragul sa imbes mo salon ng canvas kanito, magkano ka man, Diyos ko. Yan kay katsamurugong itang alwa pa yung talagang kaya, alwa pa yung masanting materials nga gamit, muling mga maling gamit. Wala kang panyali. Then mo bras, yan tingay ni kelasado no kamaron din bras, pagkakala bras. Yan yung mumunang pa doon, Diyos ko, bayo ka makasaling bras. Metong ngayon pupuntalan mo lugar. Enriquez o kaya Alimars pala. Alimars, wow. Deng architecture ang pong artist, kanin lang pumunta. Oh. At napangamaling ing gamit. Ayan din kaya kami itang mag-resort kami kayong mag-innovate. Manimbento. Oh, Discarte. Invento makanan mo kwartang canvas. Alam mo makanya no kasi masakit yan lalo na siguro kanita yan yung time ring mag-aral kang fine arts mostly artista di nga klase mintata mo artista mga kwalta the driver hilig damo. Habis lamo. Habis lamo. Samantalang niya, yung kayong dream. Yung dream, yung passion niya talaga. Dito, akit mo la, datang la ka rin, pa-English, potang kay. Saganan yung driver na, yung taga-bit-bit kay. Yung kami rin, yung balon mo kay, mumunta ko rin dati mo, makpangan ko eh. Maglakad kami kitang release na from USD, banda kitang release na, itang metong kong kaklase. Munta ko rin pa lunch time. Kunyari, bibisitan ka na eh. Pero balo nang kapatid na kanita. Magipangang kami lunch. Talking about classmates, related yan eh, makanano kang manibento. Kaya kasi, itamong bakal mong lunis, problema na ng mamo eh, putatang mo eh. So what more, nung ating kamburing salwa na gamit, lalo may asabi kayo, mga stressor ugay mamo, putatang mo. So eventually, potang at yung nakakayang eskwela, abang inorang classmate, uling at that time, I can say, and I can brag, na magaling ko talaga, as a student, kulang ko gamit. Pwede mo din kaklase ko, tukida ko yung baleda. Pa-drawing na. Kasi dakal makwaltang kaklase na naman talaga hilig, buri damong mana, buri ng tata na, o buri ng bapa na. Or akagid siguro tang arkitek ang makasabit kay Quiapo, Bisaya maging bakanita, masatingay ang title. So pag-aaral din ng anak na, diyan nga na hilig. Although mag-excel naman, they are also very good kasi mapuwa. Nakaman may pasar nung ka good. O nga liway ang best. Siyempre, patay pag-drawing ko la, di na akong 20 pesos. 30 pesos. Okay, imagine, potang muli ko, ako pa magdalang baluto, kaya ako pa magdalang siopaw eh. Kaya magtakay makakuha ng makuha mako. Ay, kantatang ko, ay, pangutnan mo na yan, kaya mo na yan, potang anong gagawa na Manila. May kuya niya lunes, sa puli ang pespera yan. Atin niya Panginoon pa sa loob. Ba't niya minuli? Atin niya dadalang balot, niya dadalang those were the days. Those are the stories. Well, ako, may kasawap mo naman kakanito yung mga garal ko. Pero not for long, no? Ating mento na, ating bookstore king kay kanita, Ayala Center, Scandinavia Art House. Well, ala nila ngayon ito. Panahon na pang kay che. Panahon pa ng lakanduran eh. Sikat deta gagawa lang kay, detang King clay, ating mga lating pots, plates, figurines, mga kanyan. Papa-design dala kay kami. Pati may kayari kang metong 3 pesos. Wow. Maragul yung bagay. Itang time ito, itang year ito, in 3 pesos. My God, dala mo tayong 300 pesos ngayon eh. Anya, pati may kayari kang metong itang malating pinggan mo kanyan, men design landscape. Si ship dala rito, padala-dala Europe eh. At yung 3 pesos. Si may kadwa ka, 6 pesos. You're rich. Wapi. Wait, may ka, panyaling gamit makayan extra ka na. Oo. Sa karing aluwa, makayan mo, detang kaya may boarding house, detang nursing, gawa mo na akong skeletal system, gawa mo na akong digestive system. Drawing. Bayaran dala. Siyempre. Oo. So parang yung talento din talaga yung naging puhunan, no? O dapat makanya, no? Bala mo, kung baga kayong Bobby, tumikit ang taba na. Oo, sarili. Sarili ito talagang one way of kain eh. Bangan ito. Kasi
desidido ka eh. Mm. Opo. Desidido ka. Oo. Ngayon naman po, we wanna know, was there a time na muntik na kayong give up dun sa napili mong career? And Yeah. how did you overcome it? Yeah, of course. There was a time po na kahit mo lang magkasala rin nga rin eh. Yung kay bakal mo adiyan eh. Tapos ing matrikulo mapuwa kanita, may magkamali 500, something like 575 pesos in one sem. Ne, MM na cash ito. Pwede kang installment pero ng interest. Mhm. Mamayad ka pumero 125 makanyan. Punta kay kanito, potang mag-finals na, balo mo naman eh. Siguro dakala anak may kadanas kanini tang nakapapag-finals potang ka may mayad. Mhm. Matrikula, di ba? Nakapapag-finals. But on my part, dagawa ka na ako ito. Kasi accepted ko lagi yung finals. Accepted ko lagi. Kasi king mapuwa makanya potang preliminaries may papasar na ka. Pasado na ka. Nung yung mapanikwanan nitang grade aburi mo or scholarship. Oo. Wala kang scholarship ang maintain. Pwede na kaya. Yan ka finals. That's a part of my story. Itong finals days na. Itang 1 week ito finals. Ding mapuang magara mapuwa, agit mo na sasakay ng jeep. Yak mag-basketball ko. Patakay ko ulit tanda. Pare, bro, kaluslos? Aliko. Sige. O bakit? Wari finals. Exempted ko. Yeah, those are part of the story. Oo, no? Ako noon kung tinok na kung linagi kay isip kong na tukman ko, ano nga kaya, ting certain instance sa milyaring nag-martial law. Medyo aktibo kong bagyakan taging movement, pati kay Terminalin, San Fernando, makanyan, kanin kay Menda. Anya medyo may kahit wanted kong bagyakan dito. Semester ito, anya minuli ko. Break sabihin, tang may itong semester ito, gone to waste. Di na itong kuketi, di kaya ganito. Mentong kong obra ko, wala akong bahal gagawin eh. Martial doon eh. Minta ko ka rin yung mga wang caskets, nag-apply kong obro. 70. Wow. Nag-apply kong obro. Nagkaya ganito, minta akong obro. Magkai, sanding, magliho. Oo, ne? O na siguro, nakakuretang kaya ko. Ala yung balo. Yeah, actually, during that time, taping kukutang mo, susuko na talaga. Di sana akong kumang 2-year course, 3-year course, vocational. Itang kayari ko, magobra na ako. Wow. Kutang kaya, nung makatipong ko, sundo kayong architecture, ne? Una yung, aliwala ding ima, ne? Yung ima, visa. Ima ko, visa. Alihana. Kaya, there was also a time, 3rd year or 4th year ko siguro kanita, at yung metong akumpanya king Papua New Guinea. Kasulsungan na kanitang mag-improve ni Papua New Guinea, mag-request ng 3 best students mo Mapua. Nadalada ka rin. May pili ko. Wow. Kaya ba't kukunan ko di ma, kung tatang ko nung malaos ko, nung tugi ko. Itatang ko, bisa, ma ko liyo. Kasi sasabihan naping ma ako itapin. Suntin na ka man yung pera yan, mag-aral. Siyempre, may kapera na, may kakain na. Itang pangarap ng chance mong itang chance kong maging architect. Makain, lahat man may lungkot. Sabi ko, kasi magkasait kayo, kanako, makanyan, maling yung kursong king wako. Ali, sige. Lagutin nga pong din. Buti na lang po, tinuloy nyo, ano? Yeah. Kundi, walang Normandy ka. Oo. Itang ka na kaman sindukya naman after kay ba't natin may itong semester ta medyo may tahimik ng bagya. Although itang within that semester ala akong gagawan, may gobra ko pin kitang casket pa ko rin nagaganta. May garal ko pa kaning manpower kaya ni tailoring. May biyasa kong gawang pantalon mo kanyan. Ako naman valedictorian kanta kaya. Okay. Pero eventually, akalimutan ko na eh. That is also an arts. Akalimutan, pero eventually, ngayon, balo ko na pa. So, ginawa na kitang bang, 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 bang. Ay, Faded Glory. Yes, everything. Peter Max. Oh, okay. Tagping mo kanyan. Okay, wow, anyong muna kasi itang kaya mo eh, supot semento. Wow. Papatayiran kami. Ano talaga pag-kapit sa diskarte. Wow, diskarte. Potang talaga. Ating kampanina, ating kamburing ay achieve. Sana din anak ngayon makanyan. Makanyan na naman sana din anak ngayon. Oy, liwanag yun kasi advent na rin gadgets.
gadgets no rin talaga they don't really itang karelang yung karelang isipin na masyadong paganan kay makanyan eh. Mag-rely na lang mo kareng gadgets, kareng app sama nun mo. At mo nga ni, i-rendering na ng architecture, you don't do it by hand. Wapin. At Kaya yung computer na. Computer yung gagawa. Sabi ko pag may mali, Oo. Ulitin lahat. Ding Ngayon, kita yung elevation. Ngayon, nakaharap ang kliyente. Ayaw mo yung bintana na yan. Maliit. Papalakihin natin. You wait. Ayan na. Mga may buring kulay Diba? yan. Pero, Do it. I want to reiterate always, no, sa mga kausap ko, the computer will not do it for you. Yes. Galing pa rin sa utak mo yan. Ikaw pa rin ang Ikaw pa rin, no? Kasi yung iba, akala nila, kung may computer ka o magaling ka sa computer, maganda ang labas ng mga designs mo. That is not true. Ang design nanggagaling pa rin sa utak ng tao. Transport niya yan sa mga kamay ng tao. Yung kamay naman, transport sa keyboard. Yung keyboard, papakita sa screen. So, nanggagaling sa isip ng tao. Kaya nga, ito yung difference natin dalawa. Sabi nila, yung iba, no, mga matatanda, pag nakikita nila yung project kung maganda, sabi nila, masanting ka talaga pangamat. Sabi ko, Aliyah pangamat. Yung architecture. Pangamat yung architecture. Arts is pangamat and utak. Architecture is utak and technology. Mag-delta naman king family. Okay. Nano ya po yung contribution ng family or is there anyone in your family na pasalamatan mo talaga? A reason kung bakit kayo achieve nung rin kayo? Oo, siyempre, din pamilya are the number one inspirations. Rin kapatid. Naman tang too dramatic, kami siyam kaming may kakapatid. Although mamangan kami 3 times a day, pero may akakuha itang perks akakuha da rin anak makwalta or atinan dapat pagkasyame ng nanong atin. Yaku kanita, lagi kayong potang matutod na kami. Kaya kami may itong adasya, nagkikarakalsyam kami. Patay, dandaman may mother, patasasing-sing makanano katarugo ka rin, no? Mula siyam la. Bala may pakibat ng tatang ko palagi. Tumod dyan may itong adwa ka rin, tumod noon din. Imagine that. So, since siya ako, pangadwa ko kayong pamilya, ni karami kakapatid, bala mo, The responsibility. Itang madagol ko responsibility, po'y kuya ko, kaya yung wali ko, kasi, lagi na sabihan, tatang, tutupin naman ito, pag kami kakalugod na rin may kakapatid, kasi mayari lang rin adwa, bro na sabihan, mayari lang lumayari lang, kasi so, pandoret ang wali, di ba? So, makanita yung melyari, inspirations, coming from akit mo rin kapatid mo, akit mo rin ding ima mo, ako actually makaba ako iki ako man makaya, pero itong malamit ang family ka na ako, makaya matigikya para ka na ako, itong lagaw ko, family. Magarang ko mapuwa, Manila, lulusus sa among pangalunis, patay mo, itong Sabado, mamalagwatan ng mumuli kasi amis may mama, amis ni tatang, amis mo rin ding kapatid mo, patay rin kaklase mo, mag-outing na, mag-gaila, kaman matubumakatuki. Kanya pinanya may reunion kami din kaklase ko, no, karal de letrato, malagad mo nga tsuko, karat ng letrato. Kasi, mas buri ko pang muli ko, kayang ka na akong sariling pamilya. Baka nita akayabi ko rin, kapatid. Akayabi ko rin. Pengari. Inspiration. Siyempre. Wala ako karang kami. Deng, may paswerte kami yung pupukanta niyang mga garal ko. May paswerte kayo naman, 8 kami. Although 4 na kami mong yan Anyang may paswerte ko kasi, deng minunang OFW, di tatang ko. Mintalagom din. May kapag-aral kayo kung makanyan, may kapag-high school, may kapag-college kami. Ulan ta, nung other than that, siguro nung ilang may kala ko. Abi ko pang manimakin o whatever. Alang dahil. Kasi mga sa akin, poring ka pa ito, kanyang may kapag kami, makasahop na yung Mrs. Peralta kaya kami. Hindi ka, tuturo na kanita kang Manila, ating kang pangangailangan, yan ang keng gulot mo kanita. Kasakitan. Kasakitan kailangan talaga. Pagka mamanga na tsukungan. Kasi mauubo. Kasi yung paniwala na ng ima, yung kanandare nga, ka nandare lima Pag agnanagnan Nung yagnan na kayo, sapat ka kaya kayo nga. Nung ika, may kialong ka, may tauli ka kitang pamangan, sorry ka. Ala na kantagan, o kaya mga barug ka. With the changing times,
pakanaluya pa kaya magsilbing ang pamilya, banta mahon niya in ito na individual in this Palagay ko, alang migbayo, still, basta panatilihan tayong intact always in family, balo mo nang yan kaya nakarakaling problema kayong pamilya, pero actually, it's a number one goal. Dapat nanimpengari or anak to keep everybody intact ang kapot ng tumuhala rin ng pengari. Pag achuye ka, still, ayaw pa mo rin family pa rin yung pinaka-first base na ning nanumang success na ning metong tao. Family pa rin. Malagad mo itang alakang pamilya or kawani kayo na naging successful yung tao. Although, atin mo rin yung stories makanita, pero aliwaya talaga pag yung pamilya. Actually, kasi itang Pilipino, Minalenyo for that matter, very close-knit na mo. I mean, talagang pamilya yung kekang Ulian Mepin. Every Saturday mo, muli ka, ba't kami nila? Kung mo rin makakita yung pamilya, mismo rin kapatid mo. Agyang na mo indasan mo kayong bali. Masaya ka. Masaya ka dyan, ano mo pengan nyo. Agyang na mo pengan mo. Pagdala mo lang mong detang kendimbong mo, makaswelo rin ka putol mo. Kaya sobra mong bakal Makasobra ka palang bakal i-share mo karela. Talagang kita mo, family-oriented mo, being Filipinos. Meron ka rin kaya katamong yung di nga lumbansa, burida nga kaya katamong talagang very close nito tamo yung kaya katamong nung napansin ng tamo na ngayon yung panahon na lalo na kayo minalin pag maragol tamo, nakatamo ka lang professionals. Kaya meron nga pamilya, malaring nga lang professionals. Kasi makanyan lang ka-sustainable din pengari tamo. Makanyan lang serious magparal ka rin. Anak daw. Andiyan na anuya mo, magtindayang makanini, magtindayang makanito. Bayang ating kapanitunan, banta apayari ing anak na. During our time po, tang aldo klase, lang ang akit anak yan dalan, mami. Magaral lang ang anak. Lulus-lus na. Pangalunis sa paklaring jeep. Daka nalulus-lus sa anak ang magaral Manila. During that time. Sa kabiging kay dyan, man din tao karing anak keti. Tang may metong niya karing peninapandaman na yung pamagaral. Balura, alalang chance. Kasi may garal. Pakakalulo Isipan mo kami, tigas ng Tarito, San Pedro kami. You walk 2 kilometers to school in the morning. Lunchtime, another 2 kilometers. Pabalik. Magbalik na ka ng mga meaning 8 kilometers a day. Every day for 5 days. Just although kami on our part, ima ako mestra professionally. Pero magkano sweldo yung mestra during that time? 350 pesos. Palay pa man yung check na panutang na Kanya karantindahan kayo, natin kami nga nutang karing alutang. Atin lang alutang bayad datang yung check. Makanya ng diya kanito. So, ang dami po nating takeaways talaga ngayon, no? Unang-una sa lahat, the family really should be the foundation of the society. Kaya dapat inaangagahan. Yun nga po, pag nakaangat ang isa, dalawa, aangat ang buo. Yun. Tapos, if you really want something, pagtsagaan. Work for it. Go for it. Ngayon po, I just wanna ask the two of you, nano po in message you, kareng, minalen yung kayanakan niya. Just to close. Ay, nano yaman yung pangarap. Seryoso, gawa kang paralan para akwami itang kekang goal. At siyempre, number 1, love of parents. Patyating kang love and respect kareng parents. Dasnan mo yung pangharapan mo. That's it. Saka nung talagang bisa kang, if you're thinking of being rich like Mandy in the future, kamangya po, tubalada tuto. Ibig sabihin, itang kekang dream. Do something about your dream. Katutok nang. Itadasan mo kasi nung naninggawan mo kaya mo, yung lunto kaya. If you work hard, you'll get your dreams. Importante deal. Yes. Itong pang-importante deal. Kakalimutan yung penibatan mo. Yes. Lahin mo kami. Kaya lalong istorya niyang anak kami, balo niyo.
Bahal mo na. Makakain ka pa kayong, At saka pa kayong makatungtong gabon. ka pa kayong gabon. Wow. Tsaka ano din po, no, iba yung joy na nadudulot na ginagawa mo kung ano yung gusto mo. Yes. Of course, enjoy. Siyempre, enjoy pang masagot yung bihe. Find time to enjoy. Ulit po, thank you so much for being with us today. Dakal kami po atutunan, dakal insights, kasantin po yung pamagkwentutan. So, yeah. Thank you so much again. Thank you rin. Thank you rin. Sana maging instrumento kami. Para Ma-inspire ring anak, din pengari, kareng lalong-lalo na kareng kabalintamo, kareng kalpatamo, minalenyo. That's all love. Minalin first. Minalin first. Yes, dahil alam niyo naman po dito sa Momo Serye, hindi natin sila papaalisin nang hindi natin sila binibigyan ng challenge. At napanood niyo po sa ating part 1, ang ating challenge for today ay National Cultural Treasure Hunting. So ang gagawin lang po natin dito, dahil nandito tayo sa ating National Cultural Treasure, pupunta lang po tayo sa part ng simbahan na favorite nyo or significant sa inyo. Tapos i-explain nyo kung bakit yun gusto nyo or significant sa inyo. Favorite parts nila. So, malalaman po natin ngayon kung ano yung favorite parts, starting with... Me? Sige po. Okay. Architect. So siguro, favorite part, pag sinabi mo sa akin, ang favorite part ng simbahan, kabuuan ng simbahan, favorite part ko because I was involved in everything that is in it, no? Lalo-lalo na pagdating dun sa preservation ng simbahan natin. Just a few years ago, I was part of a team. Actually, I was the president na nag-preserve ng retablo natin, yung sa altar. No? Explain ko lang, it was so exhaustive and very memorable kasi tinanggal namin lahat po yan ang part ng retablo, which is part na merong code number para walang mawawala. Tapos nilagay namin sa isang container na may kandado na dalawa ang may susi, no? Kasi ayaw naming mabawasan, ayaw namin na ma-degrade ang ating retablo, which is more than 400 years old, no? So the process is very exhaustive talaga. Pati yung mga kinds of kahoy na ginawa diyan, ni-research pa namin kung ano talaga yung original na kahoy na ginamit. So yung natapos na retablo na yan, it is exactly the same retablo that they have built 400 years or so ago. And then another part, siyempre, yung retrofitting ng building, paglagay ng mga columns na yan sa side, at saka yung rehabilitation ng part na to, I was a part of the group also who did that. Since my college days as an architecture student in Mapua, na-involved na ako dyan until lately. So for me, when you ask me, ano yung favorite part na gusto ko sa simbahan natin is, the whole thing is my favorite. Thank you po. Kayo naman po. Well, ako yung... Meron po kayong ano din dyan, no? Meron kayong... Siyempre, itang favorite spot ko, itang kaning right in front of the ning altar. Detang for evangelist. I was asked to paint this in, bala mo, 1983. Wow, dito po papilo. Yes, 1983. Mari, medyo fresh from school ka pa tapakanita, talagang anak-anak ko pa mo. Kitang narthex. Narthex is the cross-section of the two longitudinal parts of the church. So yung gitna na yon, that's the narthex. So yung ginawa niya, yung nasa taas, na evangelist na St. Paul, John, Mark, Luke, and Matthew. Matthew pala. Wala si St. Paul pala doon. Dito, gawa ko lang. At siya Mater Dolorosa ng balik San Pedro kanita. Kahit mag-paint ko, gagawin ko lang. At nakukarakala din, ganang tambay sa San Pedro, magkaila. Pero ekbalong, makanyano pala kalwat din. Anyanyang, there was a time na Father Vega, sabi na nga siya dyan, mag-raise yung funds para ningarnatan lang, burin ng palinis, makanyan. Mag-raise akong funds, something like 100,000 or something. Sabi ko nga siya dyan, pauli mo aking balaya ako, baba mo lang, muli ko 1 or 2 days. Akong bala, ako, linisan ko lang ako. Giwa ko ito.
Alins ko la, buri mong kapal na ning laharan po pa rin yung taklala rin ayop. Ita kasi, dala mo acidic. Itang area ita karin taklada rin ayop. So, dinamage na yun. Damage Pati na. itang part of the building. Ita kinakikita, mig-repaint ko kitang area nita. Nagkakita, anyang panuna namang, dala mo last yata, o Father Valenton no. Burida na yan naman kami palinis. At kung babae lang, dalay lang ka rin, I'll go home. Bago nang gamitan ko, yung muna. Uling ko ala ko, ken brass mo, ken dano mo. Kita nga be kung artist, pagmampangan niya may Fidel Sarmiento, ano, sali kang patatas. Got making center. Kasi yung ginamit ko. Every time na ikaskas may karetang kain, yung lahar. Patatas talaga. Patatas. French fries, pwede. Aliya, may perito na eh. Pinintaba na. Kahit Patatas talaga. Talagang fresh patatas. Okay. Ito, alinis ko lang makanyan. Kanya sabi ko, nung aerobry din, ako na lang. Well, national. Pero nung ka Legacy. nangyayarita, kung ano rin, magkabit na kanyan. Wow. Okay, I mean, very good. Agyang mag 6 feet below the ground na. Ating katang legacy. Ating katang legacy. Wow. Thank you. Ayun, so grabe po yung contribution. Kasi nasa susunod, kaya nga po sabi niyo, yung legacy niyo sa church natin, andito na. So we thank you for that, for your contribution sa ating culture and art. Maraming salamat po for this interview and participating in this challenge. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so That's much. the blessing. That concludes part 2 of our final MoMA Serie episode called Family. Truly, everything begins and comes full circle in families. And on that note, we want to thank you po for supporting all 4 episodes of our MoMA Serie. And hopefully, kahit pa paano, kayo po ay na-inspire na mag-aspire, maging passionate, mas maging hardworking, at tunay pang maging... Sige. Tuloy lang. Na-distract ako doon sa ganun-ganun. Ay! Okay na ba yun? Ulitin ko from the start. Saguli, Piki. Kakuya bike yan. Kayo yung bubay na. Kakunya mo. Ali, kailangan kay gamitan ke. Sige, pero interview pa. O sige, okay. Okay, let's go. Maya Paaldo Minalenyo, may babalik tayo po, and to commemorate, of course, our 4 episodes of our MoMA Serie, we have a special guest. Ngani po, kisabihan tamo, 4 core values mention tamo king kakatamo series. We have aspiration, passion, hard work, and of course, family. And here to discuss each of them just quickly, we have Mayor Philip Nagit. Hi, PK. Hello po, Maya Paaldo po, Mayor. Hello. Good afternoon or evening natin. Good evening. Ngayon po, we're gonna just quickly talk about the 4 core values na na-mention po natin sa ating MoMA Serie. We just wanna know what you think about them, no? Let's talk about aspiration, Mayor. For you po, nano yung ibig sabihin na ning dreams and having goals in life? Yeah, aspiration. I think very broad, di ba? Word. It's like what you said, dreams or pangarap ne, what you want to be or ngayon mo rin mong gawan. Pero for me, I think itang importante kaya itang word aspiration. Doon na talaga itang makapalog ka rin. That's just what you aspire. Itang purpose mo talaga. Bakit talaga aspire mo ita? Itang reason, Yeah. itang kabaldugan, yung bakit, yung why, yung purpose. Tama. Ayun, thank you po. Pero kanina pa napag-usapan natin, no, Mayor, na yun nga, sabi mo hindi mo in-expect na mapupunta ka sa ganitong klaseng responsibility, ganyan.
Pakanano yung handle itang makanitang situation? I mean, merely saying that I didn't expect it because I did not plan it. Maybe I believe that this is my calling, not even my destiny, because sabi ko nga on the previous, when I explained it to other people, na I'm a nurse eh. Di ba? What I do is to nurture the sick. Ganyan eh. Pag kasi nurse ka or na, ano, it's just like a vocation eh. Para nung mga neno mula talaga arugaan ding masakit. And then sabi ko, okay mo, manini. Just like still serving the people. I mean, I produce tilapia, which is the food na rin kain eh. Tao, and wala mo. Tilapia is the 4 months fish, sabi doon eh. That's like feeding the people. Sabi ko, bala mo, balang maliliari ka na ako. Atin katugdong or kabaldugan na ingapong gito, dadala na akin eh. After then, I became a public servant. I think there's no such a higher calling rather than a public servant, because being a public servant is like doing or even what the Lord preached us. Iting gagawan pa mo, di ba? Opo. Tsaka, atin pong common theme kareng egan-egan ng pigdalanan nyo, it's always about service. Serving the sick, serving the people. Sabi yung pin po, poor man's fish, in tilapia, ngayon naman, serving the public. Ngayon naman po, we wanna expand more about passion. Yung pangadwa, passion. Meron po ba kayong inspiration na tao or experience kung saan na experience nyo yung passion or na-inspire kayo sa passion ng isang tao? Kanya ako talaga siguro, yung nga pong gino. I mean, at my young age, I did not expect na modesty aside na manini ka-bless. And there was a realization kanya ako na sabi ko nga, maybe dadala na ako talaga Kenny, because he knows that I'll be the one to help or maging vehicle ko mo. Karetang blessings na burinang iparas ka rin aliwang tao. And maybe God knows na I can effect change. That's why siguro, that's what I believe. Ngayon naman po, let's go to hard work. How important do you think hard work is for you in your position and for our people in Minalin? Pakanano yan po kaulaga? Yung hard work. Ang hard work entails a lot of patience. And then if I define hard work talaga, is itang dedication. And then itang perseverance mo talaga. Nanano talaga itang buri mong I achieve. Para ka rin tao. Sabi ko nga, I really aspire something for the people. And then when I do that, habang gagawan ko ito, you became passionate on those things. And then you have to put a lot of hard work. Diba? Banta, I achieve mo laret ang goals sa reta, dito ang aspire mo. Wapin po, tsaka kasi in hard work, tama po yung sinabi nyo na perseverance is very important. Kasi working hard for a short period of time is easy. Pero working hard for a long period of time, ito talaga yung challenge. That's why sabi ko, it entails a lot of patience. I don't get to get mad or get angry in anything. Basta sabi ko, okay, solve mo yan. One at a time. Manita mo. Maybe, sinabi ko, that will be the sign of maturity. Pag talagang makaba na kapasensya. Totoo, nakabiyasa mo yung ako na ang kakamanan doon. Siguro, it also comes from the history of work that you did. Like, for example, being a nurse. Ali naman po kasi talaga masyado. Sure, yeah, of course. Isisipan mo, assistant na ni may itong doktor with a lot of contraptions na kailangan mong iset yung pasyente. Kaya baka mga kamanan ka pa rin kain, eh. And then, when I became that's business, pero natsuk yung fish pan, aldot oranan ka yung fish pan, without sleep, di ba? Dakal ko abalo. Those times. Siguro, apin ita,
yung may rason o ba't makanini ko ngayon. It's not what in my head na mga na, nanano siguro itang pagdalanan ko. Yun naman nga din po. And of course, you already talked about aspirations, you already talked about that igniting passion and then becoming hard work eventually. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang most important unit of the society, family. Para po kay kayo, Mayor, pakananuya ka-importante ang pamilya king pa mag-grow na ninyo nga individual? Basically, it is the foundation of everything. I mean, itang totality mo. Karen may nibat na. Pero ako kasi talagang I really value my family and para ka na ako, I owe everything to my family nung nano ko ngeni, nung nukang kumiras. I mean, yung pamilya yung may hubog ka na ako eh. Diba? And to consider, my mom died. I mean, I think it was so untimely when she died. That's why I assume the responsibility bilang being the elder. That's why no nano man tantiro, naning pamilya ka na ako. At abalo ka rin nga po ko, karang parents ko or nano, yang dela ko hanggang naning miracle ko. At itamo yung palagi akong honor na dala ko hanggang. And then, but now, sabi ko nga, that's my first definition of family. Pero now, as the local chief executive or kaya I have a very large or huge extended family. Kayo, ita mo. That's kaya, it's different. Isipan mo, ita mo manese kang adwa mo anak, and then with kay. But for about 50,000 kay, tao na kailangan to see to it na okay la, lagi. It's really hard, pero that's a big challenge. And what I really aspire is to para I uplift ko talaga yung pamibiyabiyada rin balang nanalenyo kayo. Siguro as long as the people wanted me to serve them, being their father, that's why I considered them as my family nowadays. Opo. Okay lang po ba mag-ask ako ng stories from your yun. Nakwento niyo po kanina, Mayor, that your mother passed away when you were still young. I can only imagine how hard that was. Kasi nung time din po na yun, nagkaroon din kayo ng sarili niyong pamilya. Family, yeah. Ayun. It must have been challenging. But we wanna know, pakanano yung pong overcome itang challenge ita? Anyang time na ita? Pasalamat ko muking apang siguro may isip na ako. Itang panahon na ita. And then here comes na may kasawa na ako rin But I still have my younger brother and sister na magarang during that time. Kailangan ko rin si Kaswan. Ito. Siguro, so may gobra akong masalis Sabi ko nga, that's the value of hard work. And then, just merely talking. Detang apat na virtues sa sabihan tamo Ang aspiration, passion, hard work, and then family. Siguro makapalublahan ka rin. That's why may kalaban ko. Karing struggles or challenges na ninyo. I think so. And of course, with the guidance of the Lord, never kasing may walaing faith ko. Yung akong gino. The values that na nagamit natin para makapunta tayo ngayon, sila din yung values na gagamitin natin para magpatuloy. Yeah. Ganun po. Yun. So, maka-inspire din Masanting talaga na ating tamong MoMA serye. Banta, refresh tamo. Nung nano talaga rin characteristics at values na ning meto nga minalenyo. Ganon. Yan po, Mayor, atin kayo po bang buring sabihan, especially kay katamong youth na minalenyo, regarding these 4 core values? I really wanted this MoMA serye to be a medium bangkanita miras karing kay katamong kabalen. Especially dayot itong how we value these things bangkanita
maging inspirasyon. Daretang may labasan, kwentuhan mo, di ba? Nung makanano mo naman yung delanan na no matter what, no na naman itang kabilyan mo. Yan yung panahon na yun eh. Basta magtsaka ka mo. At sulangan kira if you have this attitude, deta ka patareta. Akabyusan mo rin eh. Siguro, inspire tala pa eh. Merely ikit do rin ng tao nga rin nang kay hearing their stories. Baka sakali deta mo man anak ngayon na mag-aspire ang mga nita. Akadali imposible. At alihad lang yung kasakitan. Bang hanita alida ay achieve detang dreams or goals ta. Wapin po. Tsaka, kay pasalamat kaya po. Kasi ako first hand, interview ko la rin most outstanding Minalenyo awardista mo. Kaya talaga, maka-inspire lang. Kasi most of them, dinalan na talagang kasakitan. Dakal na kong kwento na dinalan na kasakitan. And maka-inspire na mag-strive talaga for better na ating future ahead of us. Diyan masakit yung pagdalanan. Yeah. I think we are very privileged na ila make sure lang manita. But the thing is, uling miras la naman king biyang ita. I think there's just returning back the favor na. Wala ang kapasalamatan na king apong ginita. Na ila may bless lang kanyan. That's why they have to inspire other people. And yun nga po, buti na lang talaga, merong MoMA serye to inspire the youth to share these stories because ding storya nga rin ni testamentula na we can achieve something kahit from humble beginnings. Ayun po. Ngayon po, Mayor, may we ask you to invite our viewers po na Minalenyo para manalbe king kakatamong MoMA. I am inviting po our Kabalens po to watch Most Outstanding Minalenyo or MoMA po. King August 27 around 7 in the evening po. We are live on Facebook po mo naman and then it will happen I think here in Santa Monica covered court. Alright. Thank you so much po, Mayor. Thank you, PK. Po for discussing with us the 4 core values na nasabi nga natin sa MoMA serye. Thank you you so much po. Thank you. That concludes part 2 of our final MoMA serye episode called Family. Truly, everything begins and comes full circle in families. And on that note, we want to thank our Bonggang Kaminalins for supporting all 4 episodes of our MoMA serye. Hopefully, dahil po sa mga storyang ito na naibahagi namin sa inyo, kayo po ay na-inspire na mag-aspire, maging passionate, hardworking, at mapalapit pa sa ating mga pamilya. Once again, I am Trisha Gutierrez, your host for our Most Outstanding Minalenyo Awardee serye. Bongga ka, Minalin! Bye! See